Ang ayaw ko sa inyo, nagpapanggap kayo eh. Totoo naman kasapi kayo ng CPP-NPA. Bakit nagpapanggap pa kayo? Mga kabanat, mayroon akong in-upload kahapon na video patungkol sa birada ni Raul kay spokesperson Harry Roque, no? Sa video ni in-upload natin kahapon, kasama itong si Secretary Roque na binira ni Raul. Kasi may pinahayag si Secretary Roque, kung atin isusom, no? Kita nyo yung level 100 natin. Ayan, nakita nyo. Secretary Roque on UN Rapporteur, you are Rapporteur for Communist Terrorist Group. So, ipinakita yan ni Raul at gustong palabasin na nagre-red tag na naman itong si Secretary Roque. Pero ngayon, ito yung birada ni Secretary Roque, mga kabanat, no? Sabi niya, Secretary Roque, aminin nyo na, kayo naman talaga, nabistado naman talaga na itong si Raul at itong sina Brusas at itong Castro ay talagang sila front at saka ito'y sila CPP-NPA. Yun ang sinabi dito ni Secretary Roque. So panoorin nyo ito muna para support sa ating video. So ang video na ito i-credit natin sa SMNI. Pakita ko lang sa inyo kung ano itong sagot ni Secretary Roque na agree din naman ako kay Secretary Roque sa mga sinasabi niya dito, mga kabanat. Statement of fact, not red tagging. Yan po naging posisyon ng Philippine government naman dyan, no? Kahit saan po tayo makarating. At kaya nga itong red tagging na obserbasyon nitong si Rapporteur binasura rin ng ating gobyerno. Kasi sa ating lipunan, alam natin kung sinong lumalaban talaga para buwagin ang gobyerno ng Pilipinas. At yan po ang teroristang CPP-NPA. Malinaw po yan. So wala na tayong pagsinungaling. Ang ayaw ko sa inyo, nagpapanggap kayo eh. Totoo naman kasapi kayo ng CPP-NPA. Bakit nagpapanggap pa kayo? Hindi naman po krimen na maging bahagi ng CPP. Na-revoke na po yung batas na yan. Pero umamin naman kayo. Sus, Mariusip naman, oh. Lahat na po yung nagsasabi na talagang kayo po ay tinatawag na legal front at aminado na po yan. Ang sa akin lang, dahil kayo matagumpay naman na mangampanya para sa mga upuan sa Kongreso, bakit hindi na natin ibaba ang ating mga armas? Yun lang po sa amin. Pero kung ang teorya at mga ideas lang ang pinag-uusapan, kinakailangan po talaga makilahok ang mga komunista. Pero nagiging terorista kayo dahil sa mga ginagawa ninyo. Yung panarget ng mga sibilyan, yung paggamit ng pinagbabawal ng Montreal Convention na linabi ni Princess Diana, yung IUDs, yung mga landmines, no? Yung pagpataw ng parusa na walang due process of law. Yan po ang ating tinututulan. Yung inyong mga revolutionary taxes. At siyempre, yung paggamit ng dahas. Bakit kinakailangan pumatay ng kapwa Pilipino? Kung napag-uusapan naman at nananalo naman kayo dyan. Diba? So dapat talaga, magpakatotoo tayo. Hindi na po krimen ang magiging komunista sa Pilipinas. Aminin. Kaya lang, yun nga po, paano ang inyong rason na hindi bumibiyak ang Communist Party of the Philippines doon sa mga terroristic acts na kanilang armed group na No People's Army. Yan po talaga ang problema. Pero kung CPP alone yan, legal po yan. Kaya lang, nagsanib-puwersa nga yung No People's Army, yung armed group. Kaya po, illegal ang gawain yan at tinawag na terorista. Hindi po SMNI ang nagbansag sa CPP-NPA na terorista. Ang gobyerno po ng Pilipinas, ang gobyerno ng Amerika at ang gobyerno ng Europe. So, yan, comment lang ako. Yun kasi ang nakikita ko talaga, ako mga kabanat, no. Wala akong nakitang mali sa mga pamamahayag ng SMNI. Kita naman natin talaga na hindi galing sa SMNI. At ang SMNI, nakikita ko mga kabanat, tumutulong sa gobyerno para ma-expose. Kasi ang target ng SMNI mga kabanat, kasi itong ating PTV4, mayroon tayong government parang government TV, pero parang ang government TV natin takot, no? Takot maglantad ng katotohanan. Kaya nakikita natin dito nang may malakas lamang na loob na magsasalita itong SMNI. At lahat ng mga dating mga nasa makakaliwang grupo na sumuko at ngayon ay nagbalik loob sa gobyerno ay dito nila binu-voice out yung kanilang mga nalalaman dito sa SMNI. Ngayon,
Dahil nga parang nakakuha ng simpatya itong nasa Kongreso ay ginagamit yung kanilang kapangyarihan para to take down itong SMNI, no? Sinisikap naman talaga nila parang nagmumukhang ing-ing nga mga kabanat, tapos lahat na lang ng sinasabi ng host ay gusto nila isisisi sa head ng SMNI. O baga, halimbawa kasi may disclaimer naman talaga ang ang bawat kasi totoo naman talaga, hindi naman pwede tanggalin yung disclaimer dahil bawat sinasabi ng host ay hindi naman talaga alam ng mismo ng pamunuan ng ang TV o radio station na yan. Kaya may disclaimer kasi may kanya-kanya silang pananaw. Hindi naman script yan na kagaya ng balita o TV Patrol na may binabasa, ganito, hindi man ganun, di ba? Lalo kung komentarista ka, ba't ng komentar ka, babasahin mo, itong pinakita ng head ng ito lang sasabihin mo, ganun ba yun? Hindi minsan wala nga binabasa na script yan, walang ginabasa na binabasa nila, topic 1, topic 2, topic 3, halimbawa topic ito, si Pedro, itatapikin mo yun, tapos pangatlo, topic 2, 1, yan itatapikin, pero hindi naman nakasulat kung anong mismo sasabihin mo, ang galing sa utak mo, anong pananaw mo, yun ang sasabihin mo dun. Di ba? Unik. Kung gusto nila, ikasuhan nila si Secretary Roque. Pero yun ang sagot ni Secretary Roque. Kahit saan tayo magpunta. Ready ka na ba, Raul? Saan ba kayo magpumunta? Europe. Ito. Hindi po ang SMNI. Wala pong ganyang kapangyarihan ang SMNI. Ang opisyal na posisyon ang gobyerno dyan. Nung binasura nila yung rekomendasyon nga ng Rapporteur on Freedom of Expression na di umano itigil ang red tagging. Hindi nga po red tagging yan. That's a statement of fact pagdating po sa Pilipinas. Kayong mga puti, huwag kayo nagdudunong-dunungan kaysa sa aming mga Pilipino. Hindi nyo alam kasi mga kasaysayan ng mga grupong yan. Ang dami nga mga funders, nalilin lang yan Saan pa ba kumukuha yan? Hindi lang naman kumukuha yan sa revolutionary taxes. Kumukuha rin din yan sa mga pera abroad, lalong-lalo na sa Europe. Kaya nga yung nasira ng Joe Maciso nandun sa Europe, anong ginagawa? Kundi mag-fundraising. Hindi naman alam ng mga puti na pinambibili ng barel ang kanilang pinibigay ng mga pera. Magpakatotoo, kung pambili ng barel, sabihin niyo. Huwag yung ang dami-dami pang, we're fighting for the rights of the people. Rights of the people, pinapatay niyo yung kapwa Pilipino niyo. Paano naman yan? Nasa hukumo na. Kaya nga ako nagtataka, alam naman nila nasa hukuman na yung usapin ng prangkisa ng SMNI. Nag-imasok pa rin, gusto pa rin pati social media. Hindi pa nga kayo sigurado na legal ang ginawa ninyo Presumed unconstitutional nga ang ginawa ninyo. Tapos ngayon, palalawakin nyo pa yung gawain na presumed unconstitutional in the first place. Antayin po natin magsalita ang hukuman. Pero kami, yan po ang trabaho ng mga mamamahayag, yan po ang trabaho ng media, yan po ang trabaho ng mga mamamayan na nagbibigay ng importansya sa demokrasya. So yan lang mga kabat, may excel lang video pinakita ko doon, lalo na doon sa part na sagot ni Secretary Roque kasi ginamit itong video ito kasing na ito mga kabat, pinakita yung pinakita ni Raul kahapon, no? So parang nakikita natin doon kasi ang explanation ko doon sa birada kasi ni Raul mga kabanat, gusto niyang solsolan itong Congress na magalit kay Secretary Roque at sa SMNI. No, ginamit niya pa ngayong word kahapon na yung mga mga judge, mga justices daw ay kasama din sa pagpa-picture sa kay UN Rapporteur. Iyon ba, parang gusto niya palabasin, magabat hindi niya sinabi, pero sa tono ng pananalita niya, sinabi niya, ito sila ni justice, kabilang ba diyan sa mga suportado ba niya yung terrorist group? Pero hindi niya in-explain niya bakit yun naging dahil doon sa pahayag ni UN Rapporteur na i-abolish daw yung NTFL Cup. So anong kapangyarihan mo? Wala ka namang alam, no? Kumbaga nakipagmarites ka lang. Tapos ang lakas mong loob magsalita i-abolish lang, di ba? Yun nakakalungkot dapat lumaban ng patas mga kabanat. Harapin na lang yung katotohanan, no? Na ganyan. So di naman pinanganak, no? Kaso lang ang problema kasi sa Kongreso ngayon nagagamit napakalaking slot. Kumbaga napakalaking napakalaking puwang nitong mga grupo nito, kaya nakakalusot ito sa sarap ng buhay nila ngayon mga kapat. Nabigyan sila talaga ng voice, nakapag-voice out sila,
nagamit nilang kapangyarihan. Unlike nakaraang administrasyon, hindi talaga nakaporma itong mga kabat. Bagamat kahit marami sila, pero hindi talaga nakaporma. Ngayon, porma sila. Si Castro at saka si Brosas at saka si ano. Lahat na lang sinasabi kasi ng Isiminay, ginawa nilang fake news. Sa bagamat napakaraming backup, ano yan, totoo, kumbaga katotohanan. Parang gusto nilang palabasin, napakaano namin. Diba? Yan ang masakit mga kabanat. So yan lang ang ating video. Maraming salamat sa next video.